Yun na nga. At tayo nag-emergency, bumili tayo ng anech, ng ticket ng train. So bukas ng umaga, dahil meron tayong friend na nagka-problema, emergency daw. Hindi ako makapagpadala ng ng sarili ko kasi yung ID ko expired, kailangan pa i-renew. Hindi ni-renew pa ang employer ko. Tinanong ko naman sa kanya, wala pa siyang sagot. Kaya ito, bumili mo na akong ticket ng train para tomorrow, bukas ng umaga. So kaya lang kasi lalaki. Kaya lang kasi may kalayuan yung friend ko na available yung niya, ikama niya. Kaya wala akong choice kasi yun lang ang available. Kailan sadyain natin, puntahan natin. So bukas punta ako ng umagang umaga, magti-train ako. Mga 45 minutes ang biyahe from here papunta doon bukas. Yun na nga, mahirap talaga pag wala kang ID, dahil lahat hassle yung lahat ng transaction. Di ko sa amo ko, di pa i-renew. Wala ka naman magagawa. Kahit mag-complain ka na mag-complain, kung ayaw naman niya asikasuhin pa, hintay-hintay na lang tayo. Kaya tomorrow, hope maayos na at makapagpadala na ako ng pera para naman kawawa naman si friend at matapos na yung problema niya. Kaya yun, may pulis pa dumaan. Kaya ayun, tomorrow inshallah, God will, na matapos na, makapagpadala tayo ng pera. Bumili na natin ticket ng tren. So papunta na tayo ngayon dahil maaga po. Pusa, ang ganda ng pusa. Maaga ang ating biyahe, alas 6 ng umaga. So papunta na tayo ng station ng train dahil lang yun ang pinaka accessible na biyahe sa pag umaga. Wala kasi ibang biyahe kundi train lang. Meron naman taxi, medyo mahal nga lang, ng very light, doble yata, triple yung presyo kung sasakay ka ng train. Kaya ayan, dahil magpadala nga tayo sa ating kaibigan na nanghingi ng tulong at matulungan naman natin, so kailangan natin mag-effort na pumunta. Ang layo pa naman yung pakisuyuan ko, malayo pa. Parang tag dito, mga pa yon, 45 ng biyahe ng train. Tapos pagbabas pa ako papunta dun sa location, siguro mga almost 2 oras ang mako-consume ko sa isang biyahean. But anyway, that's life. Importante makatulong tayo, diba? O siya, update ko na lang kay mamaya kung nandun na ako sa Kubar. Yan, dito ako ngayon sa mall. Hinintay ko yung kaibigan ko na pakisuyuan ko ng pera. Hindi pa siya dumating at sarado pa yung mga store. Kaya dito muna ako nakatambay sa food court. Kaya muna. Yan, wala pa siya, hinintay ko. Hi, good morning. Ayan nga, China, pagod, puyat. Nihintay ko yung friend ko na mapagdalhan ko ng pera, makisuyuan. Wala pa, on the way na daw siya. Yan, maglakad-lakad muna tayo, still waiting. Hinintay pa rin natin yung friend natin. Wala pa si Frenny. On the way pa lang daw siya. Alam na natin mga on the way na yan maabutan pa ng ilang oras yan bago makarating. Kaya ito muna tayo, ikot-ikot muna tayo. Ayan, sarado pa yung mga store. Silip-silip muna tayo para mamaya pag galing natin dun sa remittance center,
kung ano na mabibili natin. Dampot-dampot lang tayo kasi nga may pasok pa tayo mamaya. Nagmamadali din ako para mamaya pagkatapos ng papadala uwi na rin ako agad dahil may pasok pa ako. Sinadya ko lang to dahil nga emergency sa aking friend para makapag-umpisa na yung kaibigan ko. Kaya ayun, ganun talaga. O ngayon lang, minsan lang naman minsan lang yung tiyaga-tiyaga natin. Minsan lang naman yung sakripisyo ng very light. Importante makatulong tayo. Di ba? Yun. Yan. Yung bibili tayo dyan mamaya. Tinitingnan ako ano. Kaya ayun. Yun lang. Super init sa labas. Kaya ayun. Dito ako sa bus. Pauwi na tayo ng probinsya. Kaloka. So mainit, my friend. Oh my God. Yung kalapati oh. Ayaw umalis sa tubig. Nag-i-enjoy siya sa tubig. Ayaw umalis. Ayun na pa yan siya dyan. Bakit kasi masyadong mainit ngayon sa Saudi kasi kaya pati mga hayop naghahanap ng napapalamig sa kanilang katawan. Sige, laban lang. Daga ang buhay. Umiinom din pala siya ng tubig. Kaya din pala. Ay, bongga. May ibon din doon, no? Ang ingay ng ibon na yan. Ay pa rin niya umalis. Hi! Ganito ang aking daily routine. Pagkatapos ko ng galing trabaho, uwi muna sa bahay tapos kakain. After, para matadtad yung kinain, lalabas ako at papunta ko doon ng park. Makiki-wifi ako sa McDonald's kasi may ang kapitbahay naming McDonald's, meron silang free wifi. Syempre, makiki-wifi muna tayo. Kaya nandito ako ngayon sa park. Ito ang araw-araw na ginagawa ko. Bukod sa nakaka-refresh, nakaka-relax din, parang ganon. At nakakalibre ng wifi. Kaya dito tayo ngayon sa park. So ganitong itsura. Ayan, na madaling araw. Meron nag-exercise. Ayan. Ayun, nandoon ng iba. So yan ang ang McDonald's. Diyan muna tayo makiki-wifi muna tayo ng saglit, kahit mga 1 hour. Diba? Yan. Ganito ang ginagawa ko araw-araw. Wala pa mga tao. Mamaya marami na tao dito. Nagja-jogging, naglakad-lakad. Ang iba din nakiki-wifi din. So dito muna tayo tatambay. Ito lang ginagawa ko araw-araw. Diba? Oh, meron pa si Mingming dyan, oh. Ming, good morning. Ayan, nakiki-wifi din si Mingming. O yun lang. So after ko tumambay sa McDonald's at nakiki-wifi, ito pauwi na kasi tumitirik na yung araw. Ayan, at ako'y pauwi na sa accommodation namin at dumaan ako sa Bacala, parang sari-sari store. Bumili ako ng bigas kasi wala akong bigas sa bahay, at saka tinapay. Yun,
para pag may angat-ngatin. Kaya ayun, so pauwi na ako. Ito mga ginagawa ko araw-araw, tumambay sa McDonald's after work. Yan ginagawa ko. Then yun, kung anong kulang, pumupunta ko ng sari-sari store para bumili. Yun yung aking mga daily routine. Yan, early in the morning. Ang iba pumapasok na, tayo ay pauwi pa lang dahil magkaiba yung oras ng pasok natin, pang pang gabi. So baliktad, araw matutulog tayo, sa gabi papasok tayo. Ito na yung bahay namin. Galing na akong palengke, nakapamalengke na ako. So bumili ako ng bulak, bumili ako ng kangkong. This is kangkong and ampalaya. This is ampalaya and ito, sitaw. Yan, bumili ako ng sitaw, cherya, bawang, at saka meron tong honey. Yan, tapos na ako mamalengke. Ito yung mga additional routine pag day off, pag day off. Actually off time, kasi nga off time naman ang binibigay yan, kaya sinasaglit ko na bili ng mga gulay. Good for 1 week kasi next week na naman yung off time. Yun lang.